Yang nakikita ninyo sa likod ko, yan. Si Eli San Fernando. Okay? Malimit ko siyang napapanood sa TikTok. And medyo talagang yung mga birada niya sa kanyang mga content is diretsahan sa mga politiko. And marami akong napanood na may mga binabanatan siyang politiko na taga Cavite. Okay. And ngayon, medyo in general yung ginawa niya. At napapanahon talaga, diba, sa ating mga politicians. Alam nyo na, upcoming elections sa 2025, so maraming umiepal na. At nakakatuwa kasi ito isa, kumbaga, timely ang ginawa niya. At bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification para maging aware kayo sa mga aking upcoming content. Alright. So, balikan natin tong si Eli. Marami na siyang mga naging content na kung saan is talagang sinisita niya yung mga nakikita niyang mali na ginagawa ng mga politicians natin. Okay? At marami na rin siyang maraming nagkaso na rin sa kanya at actually hinarap niya na. So kung gusto niyo pong mapanood yung iba pa niyang video, pasyalan niyo po. Ayan, nakapaskil naman yung tarpaulins, may Pasig area daw ata to. So let me play some of the video clip na kung saan mayroon siya mga binabanatang mga politiko ulit dahil sa mga naglalakihang billboard na hindi ko alam yan ba ay may basbas ng mga ahensya na nakasakop dito sa mga ginagawang ito ng mga politician. Kumbaga early premature campaigning nila. Alright, so let me play that video clip. Masyado daw ako maingay, ba't di ako magpa-billboard? O deto, meron na akong billboard. Ayan, kasi sinisita niya yung mga politician ngayon na may mga billboard. Nagkalat na yung billboard kung mapapansin ninyo. Kung di man naglalakihan, yung mga nasa gilid-gilid. Dito lang sa amin, sa Cavite, marami na. Marami na akong nakikita na yun nga, nagsasabing mag-ingat, mga bagong generations, mga tutulong, tipong ganun. Hindi lang dito yan sa lugar namin, maaaring sa ibang lugar may mga ganyan na rin. So, sinita niya, and ngayon sinabihan siya na magpagawa ka ng sarili mong billboard. So, ayan yung billboard niya. Yung ipinakita ko rin kanina doon sa aking isang clip. So, ito. Ito yung sinasabi ko. Yang billboard na yan. Okay? Ito yon. Lagay natin dito. Alright. So, yan. Yan yung billboard na yon. Diba? So, somewhere in Pasig yan. At yan, tatakbo kasi ako sa election. Wala kasing premature campaigning sa Pilipinas. Diba? So, in-advertise niya rin yung channel niya. Diba? Talagang ginastusan, malaki-laking billboard to. Diba? So, ginaya niya dahil sinabihan siya na bakit hindi billboard. So, nagpagawa siya ng kanya. Diba? So, matalino. Tangina kasing mga politiko to. Lahat tayo pinag-iingat sa biyahe. May billboard nyo, wala talagang mag-iingat kami sa biyahe. May billboard man o wala, lahat naman ang Pilipino, di ba? Normal yun na mag-iingat ka, mahirap, mahal, magkasakit dito pag na-aksidente ka. So, makikita nyo talaga yung purpose ng kanyang ng ibang politiko na gumagawa ng mga billboard na yan. Yung iba talaga, nagpapakilala eh. Makikita nyo doon sa kanilang mga tarpaulin, yung iba nga may advertisement na eh. Meron ng ads sa TV. So, I'm not too sure kung yun ba is allowed. Di ba? Under the law ng Pilipinas is okay lang mga yan. Tama yung sinasabi itong si Eli. Premature campaigning yung ginagawa nila. Diba? Ba't di nyo pa kasi diretsuhin? Inuulol nyo pa kami, kunyari may pakialam kayo sa mga manggagawat ordinaryong Pilipino. Tapos yung mga mukha nyo, mas malaki pa dun sa paalala. Kanyo, which is totoo. Di ba? Nakita mo yung naglalakihang mukha. Pero yung mga sinasabi nila, di ba? Hindi mo makikita sa malayo, pero yung mga mukha nila kahit 1 metro pa ang layo mo, kita mo na.
Which is totoo naman yung sinasabi ni Ellie. Ito yung naging kalakaran eh. Matagal na. Every time na may eleksyon parating, nakikita natin yung mga ganyan. Di ba? Nakikita natin kung saan. Kahit nga sa private property na. Di ba? Hindi pa ka-eleksyon yun. Kasi kayo sa eleksyon, kaya binabalandra nyo yung mga mukha nyo kahit saan. Hindi nyo kayain. Itong billboard na to, honest. Kapal naman, nagpe-premature campaigning kayo. Ba't din nyo pa isagad yung kakupalan nyo? E di sana, nilagay nyo na lang, ingat po sa biyahe, boto nyo ako. So yun yung ginawa niya, ingat po kayo. Ingat po sa biyahe, tatakbo kasi ako sa inyo. Di ba? So, derechahan, wala kasing premature campaigning sa Pilipinas. Di ba? Dapat, ganyan na kasi kakapal yung mukha ng mga politikong yan. Dati yung mga malalaking event lang eh. Graduation, fiesta, holidays. Ngayon, pati pagbabiyahe natin, pinapakailaman na. Yan ang problema. Kasi mas malaki ang oras ngayon na ini-spend ng tao sa kalsada. Diba? Sa traffic pa lang. Grabe. So kung may sarili kang sasakyan, mas pipiliin mo pa na mag-commute dahil sa traffic. Komportable ka pa. Ilang oras ang ginugugol natin sa biyahe. Diba? So kung matraffic yan, anong tendency mo? It's either mag-cellphone ka or tumingin ka sa paligid mo. So, mas mabilis kang makikita. Diba? Kaya ngayon, ang labanan is billboard at social media para mapansin ka agad. Sabihin man natin na hindi ganun yung intention, but timely, yung premature campaigning nga na ginagawa, yun yung nangyayari. Kaya ang daming billboard na naglalabasan, mga tarpaulin sa gilid-gilid, hile-hilera sila na alam mo, may balak, may plano, di ba? So ngayon, dito marami na. And I think they are running for senators. I'm not too sure, pero yung mga mukha kasi nila at mga ilang ads nila, makikita mo yung nilalaman ng ads is more on parang ganun ang tatakbuhin. Sa electoral system ng bansa natin, walang premature campaigning, kaya yung mga politiko kung todo gastos ng daan-daang milyon para magpa-epal at may pakalat yung mga mukha nila. Isipin natin ito mga boss, magkano ba ang sahod ng congressman tsaka ng senador? Nasa 300,000 pesos lang kada buwan. Pero malaki pa rin 300,000 pesos per month. Malaki pa rin. Diba? Gross siguro yun. Hindi ako, baka gross yun, hindi siguro net yun. Kasi pag kinaltas mo yung mga SSS, mga pag-ibig, diba? Pero malaki pa rin. Tapos yung mga politiko na to, gagastos ng daan-daang milyon. Hindi saan nila babawiin? Yun nga lang, syempre. Magkano yung ganyang kalalaking tarpaulin? Di ba? Maigi kung isa lang ang pagagawa mo dyan. Siguro ito si Ellie, baka isa lang ang pinagawa niya. Kaya hindi masyado mabigat sa bulsa niya. Pero siyempre, yung mga politiko, hindi lang isa o dalawa ang pagagawa niyan. Gastos nila. Siyempre, dun sa mga SOP nila, dun sa mga korupsyon nila, sa mga proyekto na ipapagawa nila. Dito lang kasi sa Pilipinas tinawag na standard. Yung pangungurakot, yung kickback, yung SOP. Kaya tandaan dito mga boss, mas maraming tarpaulin, mas maraming billboard, mas maraming advertisement, mas malaki ang babawiin at kukurakutin ng mga politikong yan. Kaya kayo mga politiko kayo, ay sa pumasos kayo at pag-ingatin kami sa biyahe, ba't nyo gawin ng maayos yung mga trabaho nyo? Huwag yung kurakutin yung pondo ng mamamayan para yung... Well, obvious. Gano'n naman ang thinking kalimitan kasi hindi naman maiaalis sa mga Pilipino yon dahil sa sistema ng ating politika dito, di ba? Magagastos ka, nag-over pa nga sila, may limit na ina-assign. Alam ko yung mga ahensya natin na namamalakad dito sa eleksyon na may certain amount lang sila na dapat nilang gamitin sa pangangampanya, di ba? Paano yun, nagbe-premature campaigning ka na, so mas malaki ang gagastusin mo bago ka pa dumating doon sa election period, di po ba? So ano yung iisipin ng Pilipino? Gagastos ka ng ganon kalaki sa iyong pangangampanya without, di ba? Parang is it really pure pagtulong
Tapos gagastos ka ng ganong kalaki. Ang kikitain mo, magkano lang? Di ba? Are you that rich para gumastos ng ganong kalaki? Na kung titignan mo naman, yung mga politikong tumatakbo, di ba? Kaya hindi maalis sa mga Pilipino or sa katulad ni Eli at marami pang Pilipino na mag-iisip ng ganon. Saan nila kukunin yung pinanggastos nila na yan? Diba? Doon sa SOP, sa standard procedure, operating procedure na yan, or doon sa mga nilalaan para sa kanila. Diba? So, yung hinanaing ni Eli is hinanaing ng karamihan yan. Kumbaga, siya lang ang nagkaroon ng platform para magsiwalat ng mga ganitong pangyayari. And given talaga na nakikita na natin yan, kaya lang walang masyadong umaaksyon. Bakit? Dahil hindi sila naririnig. So, doon, sa mga gusto pang makita or mapanood kung ano man ang meron itong si Eli, yan po yung pangalan niya din sa TikTok. Okay? Marami talaga siyang content. Dito sa Cavite, nakailang content siya na ang mga banat niya is about din sa mga politiko na nandirito sa Cavite. And meron siyang isang inatinan na kaso niya sa City Hall and hindi naman daw umatin yung nagkaso sa kanyang politiko. So, why am I doing this? Para mas maging aware po tayo sa totoong nangyayari ngayon, especially during election. Okay, magkakaroon po tayo ng election sa 2025. So, ngayon pa lang, dapat maging aware na tayo sa kung sino at anong klase ang mga taong iboboto natin. Yung mga katulad ni Eli, San Fernando, sila po yung mga dapat natin suportahan para mas maparinig yung boses ng komong tao at para mabigyan ng pansin. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat.